So, yun na nga mga pre, itong si John Abenes mga pre, ay gigil na gigil dito kay Sir Nicolas Torre. Hindi ko alam kung anong tawag sa pangalan niya, no? Abenes ba or Abines? So, kayo na pong bahala. ang ano ko kasi Abenes eh. So, ito si Abenes, umiyak po sa social media. Yun po yung kinontent natin kanina, no? So, magbibigay lang ako ng another reaction dito sa taong ito. Kasi ang kalaban niya po, si Sir Nicolas Torre. 'Di ba? Kasi ginawa niya ng fake news. Ngayon, bakit mo dinamay yung Pangulong Bongbong Marcos? Si Sir Nicolas Torre naman yung kalaban mo. 'Di ba? Bakit mo dinamay si Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? Sabi mo, mukhang pera si Sir Nicolas Torre, dapat doon ka focus. Kung ano-ano na kasing sinasabi mo eh. Dadamay mo pa yung Pangulo. 'Di ba? Mukhang pera si Sir Nicolas Torre, mamamatay tao. Ang dami mo mga sinasabi. Pero ikaw naman yung ikaw naman yung nagpapalabas ng fake news. Kaya na-raid yung bahay mo, kinuha yung cellphone mo kasi titingnan kung ano yung mga nilalaman ng cellphone mo. Bukod sa cellphone mo, yung laptop mo. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo harassment. Harassment ba yung ginagawa ng PNP? Hindi. Kasi bakit? Meron silang search warrant. Okay? Ibig sabihin, pwede nilang pasukin yung bahay mo at tingnan kung ano yung makukuha nilang ebidensya dyan laban sa'yo. Kasi baka may tinatago kay. Dapat naiintindihan mo yon. Ang bobo mo, John Abenes. Napakatanga mo. 'Di ba? Bakit di mo sabihin sa vlog mo, sa live mo, na merong search warrant, no? Merong search warrant ang Philippine National Police. Bakit di mo sabihin? Dapat yan, binabalita mo rin. Kaso hindi mo pinapaalam sa mga viewers ninyo para magmukha kayong kawawa. 'Di ba? Partida search warrant pa lang yun, ha? Hindi pa yon warrant of arrest. Pero ang pangit sa mga matandang katulad mo, na nag-iiyak sa social media, muntik nang tumulo yung sipon mo kanina. 'Di ba? Kaunti na lang, tutulo na yung sipon mo. Kaunti na lang talaga. Tapos sasabihin mo, ang taong bayan, magkaisa na. Binababoy tayo ng administrasyon. Anong kinalaman ni PBBM sa pagpasok ng kapulisan sa bahay mo? Hindi ka naman sinaktan. Naghanap lang sila ng ebidensya. Kinuha yung cellphone mo. Kinuha yung laptop mo. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin, kukunin na sa'yo yan talaga. Ebidensya lang hinahanap doon. 'Di ba? Tapos ngayon, parang aping-api ka, parang binugbog ka, parang sinipa ka, kung saan-saan. Hindi ka nga sinaktan eh. Nakasmile ka pa nga doon eh. 'Di ba? Nakasmile ka pa, masaya ka. Bakit ka masaya? Ito po, unang-una, merong side sa buhay niya or sa nangyari sa kanya nung raid na medyo malungkot siya kasi nagigipit siya, feeling niya. And then masaya siya, sa kabilang banda masaya siya. Bakit? Makikilala siya. Ibabalita siya sa mainstream media. 'Di ba? Ibabalita siya at doon siya medyo masaya. At doon nung alam niya na medyo ibabalita siya sa mainstream media, nagdrama, nag-live. Para yung live niya, kagati ng mga vlogger na tulad namin at kampon niya, para siya mapag-usapan. Ganun yun. Oo. 'Di ba? Estratehiya. Strategy po yun nitong kulangot na John Abenes na to. Paano ba kasi? Si Sir Nicolas Torre, ginawan mo ng fake news eh. 'Di ba? Fake news ka. Oo, hindi lang ikaw. At alam nyo ba, mukhang may susunod. Naku po, sino kaya ito? Hulaan ko yung susunod. Isang TikToker? Feeling ko lang naman. Kasi napanaginipan ko to eh. 'Di ba? Ang panaginip ko kasi, malakas. Oo, malakas yung panaginip ko. 'Di ba? Feeling ko TikToker to na bayot.
Alam niyo yung bayot, bakla. Wala po tayong problema sa bakla, wala po. Ibig sabihin, bakla ang taong ito. So para magkaroon kayo ng idea, sino kaya? Ay, nasa thumbnail pala, sorry. sorry, nasa thumbnail pala. Alam nyo, kayong mga fake news vlogger, at lahat ng mga hindi umattend doon mismo sa patawag, okay, ng Kongreso or ng TRICOM, lahat ng mga hindi umattend, syempre may nagpadala ng mga excuse letter. Oo. Yung hindi katanggap-tanggap na excuse, talagang humanda kayo. Matutulad kayo dito kay John Abenes. Oh. Syempre, yung mga nagbabakasyon sa ibang bansa noong time na yon, exempted yon kasi valid yung kanilang reason doon. 'Di ba? Valid yon. Oh. Pero yung nandito lang sa Pinas at kung ano-anong mga katarantaduhan yung mga kanilang palusot na hindi daw makakapunta, tapos makikita sa live na bumabanat pa rin. Ha, hoy kayo, maganda-handa na kayo. Ha? Dahil deserve nyo to eh. Deserve nyo to. Kung sabi nga ni Sara Duterte, mas masakit pang iwanan ng minamahal, girlfriend, boyfriend kumpara patalsik sa kamera, no? Mas masakit pa daw 'yon, yung maiwanan. Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo, no? Hahanap-hanapin nyo yung inyong kumbaga yung inyong minamahal sa buhay. 'Di ba? Kasi alam nyo, eto sasabihin ko kayong mga fake news vlogger, pinatawag kayo sa camera, hindi kayo pumunta, ang daming dahilan ninyo, 'di ba? Kung ano-anong dahilan ninyo, nandito lang naman kayo sa Pinas tapos bumabanat pa rin kayo sa administrasyon, sa mga kongresista, binabanatan ninyo ng kung ano-ano, 'di ba? Kesyo magnanakaw, sumusunod sa utos ng pangulo kahit wala namang utos yung pangulo, 'di ba? Maghanda na kayo. Kasi mas matindi pa to sa break up. 'Di ba? Mas matindi pa to sa break up. Oh, tandaan niyo to. At eto pa, no? Eto pa, John Abenes. Huwag mong idadama yung anak mo. Na parang gagamitin mong shield yung anak mo kasi nagkaroon ka ng search warrant at hinalugad yung buong bahay mo. 'Di ba? Pinasok ng mga kapulisan. Oh, huwag mong idadama yung anak mo. Kung mahal mo yung anak mo, mahal mo yung pamilya mo, huwag mong idadamay sa issue mo. Anak mo yan eh. Tapos gagamitin mong shield na, oy, kawawa ako, may mga anak kami dito, ganyan-ganyan, bla bla bla. Huwag. Walang kinalaman yung anak mo sa issue mo. Ikaw yung gumawa ng fake news, panindigan mo yan. 'Di ba? Panindigan mo. Oh. So, nakuha na yung cellphone mo, nakuha na yung laptop mo. Anong pinuputok ng puwet mo? Tapos, nagyayabang ka pa. Magrarally kami. Lahat ng mga dito, lahat ng mga nasa Visayas, mga, solid yan, dutae. Oh, mag-comment, uulitin ko, mag-comment po dito sa akin. Yung mga solido sa mga Duterte, solido sa Pangulo. Tingnan natin, paramihan tayo. Huwag niyong nilalahat yung Visayas na sasabihin nyo solido sa mga Duterte. Ha? Huwag. Kasi kahit kailan hindi naging solido yung mga taga Visayas or mga Bisaya. Okay? Luzon, Visayas, Mindanao, hindi naging solido yan sa mga Duterte. 'Di ba? Oo, may pailan-ilan dyan mga Duterte, pero hindi lahat. Mas marami yung sa administrasyon. 'Di ba? Kitang-kita naman eh. Nung nangampanya si PBBM, kasama yung team niya. 'Di ba? Wala. Sinusuka na kayo ng sinusuka na kayo ng mga tao. 'Di ba? Kaya kayong mga 40 plus ba? I think lang pala, 30 plus na mga vlogger-vloggera na mga DDS, maghanda na kayo kasi ang iilan sa inyo makakatanggap ng love letter. Oo. Gayahin niyo na si Harry Roque. 'Di ba? Malay nyo, 'di ba? Makakuha kayo ng idea kay Harry Roque. Kaso yun, may pera yun eh. Pwede yun magtago sa ibang bansa. Kayo,
'Di ba? Kayo, kumusta kayo? Gagawa kayo ng fake news tapos ganyan kayo? 'Di ba? So, ingat, good luck, and sana mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Kasi kami dito, wala lang, pag ganun-ganun lang kami sa mukha, oh. Nag-aantay ng resulta. 'Di ba? 'Yun po mga pre, yun lang yung ating reaksyon, pero sana magkaisa po tayo, no? Magkaisa po tayo. Suportahan natin yung administrasyon. Kahit sino mang maupo na pangulo, basta wag lang yung mga Duterte, suportahan po natin 'yan. 'Di ba? Ganun po 'yan. Magtulungan po tayo. Ilaglag po natin yung mga mamamatay tao. 'Di ba? Huwag po nating suportahan 'yon. Yung mga ganong tao na mapanlamang sa kapwa, mapang-api, abusado, protektor, 'di ba? Papayag ba kayo na mabalik na naman yung pugo dito sa ating bansa? Syempre hindi, 'di ba? Kasi nung nagkaroon ng pugo dito sa ating bansa, yung mga content creator na 'yan, 'di ba? Yung mga content creator na 'yan, nag-promote ng sugal. Araw-araw promote ng sugal. Oh, ang daming buhay na nasira. Pugo po 'yon. Yung pinopromote nilang sugal ng mga content creator na 'yan, pugo po 'yan. 'Di ba? Pugo. Ang daming nasirang buhay dahil sa sugal na 'yan. Online sugal. 'Di ba? So, 'yun lang po mga pre, no? Syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, huwag niyo kalimutang i-share ang video na 'to, mag-like at mag-subscribe. Pero syempre, sa mga bago nating subscriber diyan, maraming salamat po mga pre. No? Bukas po, meron po tayong panibagong video. May babanatan po tayo bukas. May tutustahin po tayo bukas. Okay? Kita-kits po tayo bukas. At sa mga nagkaroon ng love letter dyan at magkakaroon pa ng love letter, magdasal kayo kay Kibuloy na kantonero. Hoy, nadulas yung mga ako. Hoy, kantonero yun ha. Grabe kayo ha. So yun lang mga pre. Ingat and good luck sa kanila. Yun. Babay muna pansamantala. Share this video mga pre.